Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasunod po ng anunsyong bagong EDCA sites na bubuksan sa 4 na lugar sa bansa, muling iginiit ng Amerika na hindi nila layong magkaroon ng permanente mga base sa bansa. Sa gitna rin yan ng mga pangambang maipit ang bansa kung magkakaroon ng gulo sa pagitan ng China at Taiwan. Nilinaw din ng AFP na ang Pilipinas pa rin ang may control sa mga EDCA sites na ito. Nakatutok si Chino Gaston. Sa 4 na bagong anunsyong EDCA sites, 2 ang matatagpuan sa probinsya ng Cagayan. Yan ang Camilo Ocias Naval Base at ang Lalo Airport. Matatagpuan sa halos dulong hilagang Luzon ang 2 EDCA sites na ito. May mahigit 400 kilometro ang layo sa katimugang bahagi ng Taiwan. Sa kanilang press briefing, tinanong tungkol dito ang US Department of Defense. How much do you assess such new locations will help enhance the US ability to respond to contingency in the Taiwan Strait? Well, this is more about regional response, regional readiness. This is an arrangement that we have with the Philippines that goes back many years, and is an investment in our cooperation with the Philippines in order to better interoperability. And we do not seek permanent basing in the Philippines, and this is just one additional aspect that will increase training between our two countries. Si Cagayan Governor Manuel Mamba matagal ng tutol sa paglalagay ng EDCA site sa kanyang probinsya. Ano na lang daw ang mangyayari kung maiipit ang Pilipinas sa salpukang US at China dahil sa Taiwan? Nangangamba rin siyang may epekto ito sa mga proyektong pang-infrastruktura at kasunduang pang-ekonomiya tulad ng pag-export ng kanilang agricultural products sa China. I personally am continuously opposing the same because tingin ko these are magnets nga for possible attacks in the future. And our neighbors are not our enemies, especially China. Ang ikatlong bagong EDCA site matatagpuan naman sa Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela. Ang tingin ni Isabela Governor Rodolfo Albano, mabuti ito para mabantayan ang bagong diskubring Benham o Philippine Rice na may 300 kilometro lang ang layo mula sa EDCA site. Para makapaglagay din tayo ng port, para at least yung economic development patungo dyan sa Benham Rice na yan, mapoprotektahan tayo ng mga Amerikano. Ang huling EDCA site matatagpuan naman sa Balabac Island sa dulong bahagi ng Palawan na may 90 kilometro lang ang layo sa isla ng Sabah sa Malaysia. Ang Chinese Foreign Ministry sinabing hindi seguridad kundi pagpapalakas ng military deployment sa Pilipinas ang pakay ng Amerika na mas magpapaigting lamang ng tensyon sa rehiyon. Bagamat hindi naman tinukoy ang bagong EDCA site, sinabi naman ni Chinese Ambassador Huang Xilian sa isang pahayag na dapat ang mga bansa sa rehiyon ay manatiling independent at tutulan ng aniyay Cold War mentality. Dapat din daw hindi maapektuhan ang pakikialam ng mga tagalabas para mapag-ingatan ang kapayapaan sa rehiyon. Sinusubukan naming kunin ang panig ng Malacanang sa mga sinabi ng China. Paglilinaw ng AFP, Pilipinas pa rin ang may kontrol sa EDCA sites. Ang pagpasok ng nuclear weapons ng US hindi pa rin papayagan alinsunod sa pinirmahan ng Pilipinas na Treaty on Prohibition on Nuclear Weapons. Malaki nila ang pakinabang ng bansa sa mga EDCA site, hindi lang dahil sa mabilis na tugon sa sakuna, pero para na rin sa territorial defense. Wala naman tayong katiban, di ba? Wala naman tayong kinakalaban. Nagpapalakas lang tayo. Kaya naman meron din tayong credible force. Meron tayong responsibilidad sa rehiyon na tumulong sa pagpapanatili ng stability at saka security. So, we need to have that. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras.